Mga mi, so ito, kasi diba ang dami ko nakikikwento sa inyo yung journey namin. So, sabi ko nga sa inyo, huwag kayo maniniwala sa baka at huwag kayo maniniwala sa salitang baka ganito nga, baka ganyan lang. So, dapat, ang sabi sa akin dun sa doktor sa baba is, sabi niya sa akin, Mami, huwag kang magkagalit. Baka kasi, syempre, ano naman, diba? Sabi niya sa akin, Mami, kapag ka ganito na, halimbawa, isang araw, nagdumi yung anak mo ng 3 to 4 times, at kinabukasan is nagdumi pa rin siya kahit na isang beses, is patingnan mo na kaagad. Sabi ko, kasi nga, Dok, baka nasingawan lang po. Sabi niya, ayun na nga, Mami, mahirap nga po yung maniwala ka or yung maghahaka-haka ka sa salitang baka nga. So, ito mga mami, para aware tayong lahat. So, sana rin naman, hindi na talaga maulit at talaga naman nakakadala mga mami. So, ito yung papayo ko sa inyo at pinayo rin naman sa akin ng doktor na kapag may nakita kayong abnormalities sa anak nyo na hindi normal, at saka, halimbawa, isang araw lang yung palipasin mo. Kinabukasan, kapag nakita mo na hindi pa rin yung anak mo, dalhin mo na siya sa pedya o kahit sa ospital, para na-check up siya kaagad. Kasi talaga mga mami, inaamin ko talaga na 3 days before nagkaganito yung anak ko, is patay-tayo na siya. Akala nga kasi namin is nasingawan lang. So, ayun, diba? Sa maling akala is, sad to say, is talagang 50-50 yung anak namin. So, alam nyo talaga, yung mata ng anak ko na kay Doktora Dada. Tapos, akala namin na natutulog siya. Ayun na naman, sa akala, natutulog. Ayun pala mga mami, dehydrated na pala. Kasi alam niyo ito yung mata natin, yung puti. Alam niyo parang siya, nung napansin ko nung nandun na kami kay Dada, is parang, akala ko kasi, yan na naman tayo sa maling akala. Akala ko kasi mga mami, puyat lang talaga siya. At saka, basta akala ko puyat lang siya na, yung mata niya, di ba puti yan? Siya, yung alam niyo, yung parang pa-black, ganun. Yung parang, basta hindi na puti bigla lang ako natakot nung nakita ko yun. Tapos kasi, di ba nung nakay Doktora Dada kami, ginanto yung mata ng anak ko. Tapos sabi nga ni Doktora Dada, ba't daw ngayon lang namin dinala? Dehydrated na. Tapos, ayun yung mga senyales na dehydrated yung anak niyo. Saka kung halimbawa, nagpaipot-ipot, patay-tay, painumin nyo ng Orisol, o kaya ng Pocari, o kaya naman yung sa mga matatanda, diba sa atin, is yung gaw-gaw na may 7-up. So, yun mga mami, o kaya saging na tordan, yung mga pampatigas ng dumi. Yun mga mami, yung hindi ko nagawa sa anak ko. Inaamin ko kasi nga yun na naman tayo sa salitang baka nasingawan, baka may nakain. So, wag tayo maniniwala sa salitang baka kasi talagang nakakadala at ito na yung hindi naman kasi talaga ito yung sakit ng anak ko kasi ito ay may hika at saka pneumonia. So, talagang hindi namin akalain na magkakaganito. Naaabot na kami sa ganito. So, ayan mga mami, huwag tayo maniwala sa salitang baka, lalo na pagka yung anak na natin yung okay na kahit sino nakakakilala mo o Pag bawa may libre naman magpatingin sa center, di ba? Kung wala kang ADES, pwede kang lumapit sa munisipyo, sa DSWD, pwede kayong humingi ng tulong doon kung talagang gusto niyo mapatingnan yung anak niyo. O kaya naman,
Hindi man sasabihin namin na wala kaming ades, ano. Kasi meron naman kaming ades, kaso nga lang naniwala nga kami sa salitang baka. O, yun. So be aware tayo mga mami. Inaamin ko na kami ay may pagkukulang. Kaya sana is, pag kami ganito, sana naman talaga, Lord. Yung anak namin ginto. Ginto talaga. Simula pagka-baby talagang talagang gastos. So, ayan mga mami, ayun yung mga senyales na merong amoeba sa patai-tae. Tapos, sa una, ganun lang yung sintomas niya, patai-tae lang. Tapos, pagka pag sobrang malala na, kagaya sa anak namin, malala na, nilalagnat na ng todo-todo, mataas ang lagnat, tapos nung nandito na kami sa ospital, ito yung mga senyalis yung malala na is yung sobrang taas ng lagnat, hindi na siya umiihi, at hindi na rin makadumi. Kaya paano pa natin patitingnan ng ihi at dumi ay hindi na nga at dehydrated na. So kapag ka po ganun, hindi ko naman kasi talaga akalain. Kasi nagkaroon na rin ako ng amoeba syempre, kasi yung anak namin, alam niyo, naglalaro talaga siya. Naglalaro pa rin. Malakas naman siya. Kaso nga lang, nung hindi na kayang labanan ng katawan niya, ng immune system, biglang bagsak. As in, bagsak talaga mga mami. Yun nga, sabi ko sa inyo pa ulit-ulit, 50-50 talaga. Sinabi na rin naman ni Doktora Dada doon sa nanay ko kasi siya yung nagbabantay ng Tapos talaga daw, basta yun. At magpapasalamat tayo kay God kasi iniligtas niya sa paulit-ulit na pagkakataon ang buhay ng anak namin. So, ayun, lesson learned is huwag tayong maniniwala sa maling akala at baka na salita. So, ayun lang. So, yung journey namin sa paglalakad ng papel is mamaya ko na ikukwento sa inyo kasi ako ay aalis na at ako ay ito na yung bago naming bill. So, ito 19,000.